Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip ngayong araw na ito kung ano po mga magaganda na pwede natin gawing pampaswerte. Tunay naman na napakarami natin mga iba't ibang mga pampaswerte, kung kaya't nasa inyo na lamang po kung ano po ang gagawin ninyong pampaswerte. Kaya kailangan tatandisin nyo inyong kalooban kapag gustong-gusto po ninyo, lumalgab kayo. Pero kung kayo may anilangan, ay huwag nyo pong tatangkain gawin ang kahit anumang pampaswerte or kahit ano man ang mga pampaswerte na bibilhin po ninyo at kayo po may anilangan. Kailangan lagi nyong tatandisin ang inyong kalooban dahil makapangyarihan po ang ating kalooban, ang ating salitain at ganoon din ang ating isipan mga bossing. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at gusto nyo siyang gawin, lumarga na kayo dahil kayo na lang po ang iniintay na ating mga pampaswerte para po kayo swertehin sa inyo pong buhay. Kaya kung kayo po ay naniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko, isa sa mga nagbabalak na gumawa ng mga pampaswerte ngayong araw na ito, gawin nyo lamang po ito mga bossing ko sa may silangan ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Basta kailangan ay gustong-gusto nyo po ang pampaswerteng ito para mabilis po siyang tumalab para gumana ang ating law of attraction. Kung ano ating iniisip, kung ano salitain po natin, yan po yung magaganap. Kaya mas mainam yung mga magaganda lagi ang ating pong sasabihin, ganoon din po ang mga panalangin ng mga gaganda sa ating kapwa. Kung anong panalangin mong ginawa na maganda, kung ano yung mga ginawa mo na maganda, yan din po ang balik po sa inyo. Kaya kumbaga mga bossing, linawin lang po natin ang mga pampaswerte mga bossing, hindi natin to pwedeng asahan. Nasa inyo rin po talaga ang ikasuswerte po ninyo. Kung ang inyo po mga ninanais ay tungkol sa pera, sipag at tiyaga. Kaya lang po sa mga panahon ngayon, hindi po sapat yung sipag-sipag lamang. Kailangan pa rin po natin ng mga proteksyon para hindi po tayo malasin. Para yung kasipagan natin, makikita natin, hindi yung basta kayod lang tayo ng kayod, pero parang sa ulat wala ating pagkayod. Pero syempre mga bossing ko, halimbawa may mga sa usapin naman po ng pampaswerte, hindi naman po lahat po yan ay pera. Yan po mga bossing ko, maituturing na nating swerte kung tayo walang karamdaman. Tayo ay masaya na ating buong pamilya, sama-sama po tayo. Tapos walang nangyayari sa atin anumang kapahamakan. Yan na po yung maituturing natin na swerte. Hindi po laging pera na ng pera. Kasi kumbaga, bonus lang po yan. Pero pagdating sa usapin ng wala kang karamdaman, yan po yung isa sa mga napakaswerte na po natin. Kaya minsan, sabi mo, ay parang di ako sinuswerte. Kasi po, ang nasa isipan natin, pera. Hindi po natin nakikita yung mga ibang nangyayari po sa atin na sinuswerte na po tayo. Kagaya ng numero 1, kapag wala kang karamdaman, isa na po yan sa pinakaswerte po natin. At tapos sama-sama tayo ng ating pamilya, masaya tayo, nakakaraos naman tayo sa araw-araw, yung mga ganun, may tuturing na po natin ito na swerte. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinag-iisip ng gumawa ng pampaswerte ngayong araw na ito or kaya bukas ng Biyernes, ay pwede rin naman ninyong gawin mga bossing. Gawin nyo po, kumuha po kayo ng isang kandila. Sinasabi po nila na mainam na magbubukas ka ng kandila kahit sa loob ng isang buwan. Kasi ang kandila mga bossing ginagamit, lalo-lalo na kung matitindi yung mga pagsubok ninyo. Pero kung hindi naman ganun katitindi ang mga pagsubok nyo, pwede rin naman po siya kasi yun ay liwanag na ating buhay tungo sa ating tagumpay. Ang gagawin nyo po mga bossing ko, bago nyo sindihan ang kandila, mag-uukol ka muna ng panalangin. Panalangin na walang gamit na sana. Sabihin nyo na lahat ang nais ninyo na walang gamit na sana at walang alinlangan na mula sa puso. 100% na naniniwala ka sa pampaswerte. Sabihin nyo po dito, halimbawa, magkaroon ako ng negosyo na dito na ako yayaman. Direct to the point, dito na kayo yayaman. Tapos sabihin nyo, or kaya, dito sa aking negosyo, ako ay magtagumpay, lumakas ang aking negosyo, yung mga ganun mga bossing. Basta, i-wish nyo yung lahat ng nais niyo na walang gamit na sana. Pagtapos na po kayo mag-wish, itirik nyo po ito sa tipong hindi magpatutumba-tumba. Kasi once ito po yung patumba-tumba, negative sign po yan. Kaya kailangan maganda yung pagkakatayo ng ating kandila. Tapos, saka nyo po siya sisindihan. Habang yan po yung nagsisindi sa may silangan, kumuha po kayo ng dahon ng laurel.
Sa dahon ng laurel, ibulong nyo din lahat ng inyong mga pangarap. Kasi maganda yung lagi nyo sinasabi. Yung mga pangarap ninyo, yung mga magaganda. Ibulong nyo po dyan. Tapos, saka po kayo magsunog ng dahon ng laurel. Maganda mga bossing ko sa mga panahon ngayon, magsunog na po kayo na magsunog ng mga dahon ng laurel upang sa ganun mawala na yung mga kamalasan sa loob ng ating tahanan. Mawala na po ang kamalasan po ninyo para sa darating na 2022, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Ngayon po mga bossing, ang ating kandila, marami pong ibig sabihin po yan. Halimbawa, ang kandila natin ay napakaganda ng sindi na siya po yung minsan ay sumasayaw-sayaw pa yung pinaka-apoy ng kandila. Yan po ay, kumbaga, nagwo-welcome ng swerte or may swerte pa parating, tagumpay sa buhay ang dulot po niyan. Pero yung bigla na lang na namatay yung kandila, ito po ay isa sa mga negative sign na maaaring yung mga wini-wish nyo ay marami pang pagsubok na darating. Or kaya, biglang napakaraming mga luha ng kandila, isa rin po yan sa negative side na yun nga po na kayo po yung marami pang pagdadaanan. Pero syempre, huwag kayong malulungkot dahil kaya naman natin itong ginagawa para tayo swertihin. Kumbaga, pinapakita lang po ng kandila ang maaaring maganap. Nagsasalta po yan. Marami mga, pwede kang magtanong dyan, may mga ibig sabihin yan. Nababasa rin po natin kung ano po mga ibig sabihin ng tulo ng kandila o yung pinag-ubusan ng kandila, mga bossing. Ngayon po mga bossing, maliit na kandila at payat na kandila lamang ating gagamitin. Yan po ay uubusin nyo po kapag kayo gumawa ngayong araw na ito or bukas. Ngayon po, yung ating dahon ng laurel, hayaan nyo siya hanginin ng yung pong pinaka-abo po ng dahon ng laurel. Okay po yan. Yan po ay panawagan sa tagumpay sa buhay. Kaya kung kayo pinaniniwala mga bossing, lumarga po kayo, subukan nyo po ito mga bossing. Yun lang po mga bossing. Salamat po.